Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito'y kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa panahon na ng pagbabago, ng Pilipino-Pinong sariling atin, at nawala na ugali, dahil sa ito sa atin ang panahon na ng pagbabago, at mamuna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan, alay o ihandog natin sa bayan. Ulit nang napatunayan na Maaari na po tayong umupo. Maayong buntag sa inyong tanan. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon upang makibahagi sa distribution of land titles and certificates of condonation with release of mortgage dito sa reyon ng Davao. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Mayor Jose Relampagos upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Sa ating minamahal na Pangulo, Republika ng Pilipinas, His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sa mga membro ng kabinete, Dar Secretary Conrado Estrella III, kagalang-galang na gobernador ng probinsya ng Davao del Norte, Governor Edwin I. Ubahib, mga magsasaka, benepisyaryo ng Davao de Oro, Davao Oriental, at Davao del Norte, mga bisita galing sa iba't ibang rehiyon, maligayang pagdating sa inyong lahat. Taos puso ang aking pasasalamat sa pagdalo ninyo sa Regional Title and Certificate of Condonation distribution dito sa Gateway of Southern Philippines, ang siyudad kong minamahal, Panabo City. Nawa tayo'y gabayan parang buong service to Panabuans, service to God, maayong buntag kaniyong tanan. Maraming salamat po, Mayor Relampagos. Sa pagkakataong ito,
inaanyayahan natin si Governor Edwin Hubahid upang magbigay ng kanyang mensahe. His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sir, palakpakan po natin. Esteemed officials from the Department of Agrarian Reform, leaders from the different local government units of Davao Region, our hardworking agrarian reform beneficiaries, people of Davao del Norte, isang mapagpalang araw sa ating lahat. This day marks a historic chapter not only for the Davao region but for the entire nation. It is a testament that with strong political will, we can transform the lives of the Filipino people for the better through the new Agrarian Emancipation Act. We are empowering Filipino farmers by granting them land ownership and fostering economic liberation. I would like to express my deepest gratitude to His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for gracing this momentous occasion with his presence. This shows his unwavering commitment to agrarian reform and social equity. His act inspires us to work harder to uplift the lives of our people, especially those who cultivate our land, the backbone of our agricultural economy. The number of agrarian reform beneficiaries whose lives will be transformed is truly remarkable. The awarding of certificates of condonation with release of mortgages and certificates of land ownership award is not just a financial milestone. It is a symbol of empowerment and a fresh start for our farmers and their families. We also commend the Department of Agrarian Reform for its innovative efforts in introducing electronic titles under the Split project. This initiative streamlines the land titling process, ensuring that farmers' ownership rights are secured more efficiently and effectively. This event also highlights the invaluable support extended to our agrarian reform beneficiaries organizations across the Davao region. The provision of farming tools and equipment is an important investment in the future of Philippine agriculture. Those resources will enable our farmers to increase productivity, lower costs, and improve their quality of life. As the Governor of Davao del Norte, I reaffirm my administration support for our farmers, together with DAR and under the visionary leadership of our very own President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We will continue to advocate for programs that strengthen rural communities and uplift the agricultural sector. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasaka, hindi lamang ng Davao Region, kundi pati na rin ang buong bansang Pilipinas. God bless us all. Daghang salamat po, Governor Hubahid. Sa puntong ito, inaanyayahan naman natin si Agrarian Reform Secretary
Conrado Estrella III upang magbigay ng project overview. Your Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the son of Region 11, Secretary Anton Lagdameo, also another son of Mindanao, Secretary Leo Magno, Secretary Cesar Chavez, and of course, the distinguished Mayor of Panabo City, Mayor Jose Relampagos, the Governor of Davao del Norte, Governor Edwin Jubahib, and nais ko rin hong batiin lahat ho ng mga local government officials at lalong-lalo na rin ang mga congressman po ng Region 11. Mabuhay po kayong lahat. By the way, yun ho mga congressman natin, malaki po ang utang ng loob natin sa kanila. Sapagkat taon-taon yung pong budget ng mga agrarian reform beneficiaries, tinutulungan po nila. Kaya palakpakan natin ang ating mga congressman. At nais ko rin hong batiin ang siyempre lahat po ng mga agrarian reform beneficiaries ng Region 11. Yan, nandyan po. At lahat ho yata dito represented. Yung mga tiga Davao de Oro, nasan po sila? At narito rin po ang ating Vice Governor, ang aking tiyahin na si Vice Governor Lorna Bautista. Diyan po siya. Ganon din po ang mga taga Davao del Norte. Yung mga taga Davao del Sur. Siguro parating pa lang sila. Yung mga taga Davao Occidental. Mga taga Davao Oriental. Lahat ho ng mga kasama natin, yung mga undersecretaries, assistant secretaries, ang ating director, at ang mga DAR officials and employees ng Region 11. Palakpakan ho natin ang DAR family. Ladies and gentlemen, pipiliin ko pong magsalita ng Bisaya. Maayong buntag kaninyong tanan. Nalipay ko nga makatambong midiri sa inyong syudad na Panabo. Mabuhay mo tanang mga agrarian reform beneficiaries dinhi. Naintindihan mo ba ninyo yung Bisaya ko? Naintindihan mo ninyo? Mabuti pa kayo, naintindihan nyo. Ako hindi. Ngunit, sadyang napaka-swerte ho natin itong araw na ito. Dahil, bagamat sa 25 pa lang ang Christmas, December 25, naririto na ang ating Pangulo at meron ng pa-Christmas sa ating lahat. Pakinggan natin ang kanyang talumpati mamaya. Ang sabi ho ng ating Pangulo,
doon sa unang-unang State of the Nation address niya. Agrarian reform is not only about land acquisition. Agrarian reform is about support services and distribution of lands. Kaya ho naririto kami ngayon. Meron ho tayong mga ibibigay. Meron ho tayong mga ibibigay na mga titulo. At napakagandang balita ho dahil lalo na para kay Mr. Guillermo B. Quilisadio na 34 years, 34 na taon pong naghintay para sa kanyang titulo. Ngayon, makukuha na ninyo ang inyong titulo. Ganon din ho, si Mr. Cesario B. Quilisadio Jr. ng Santo Tomas, Davao del Norte. 34 years naghihintay. Ganon din po si Mr. Dioscoro Blando. 6 na taon na hong naghihintay. Nasaan po ba sila? Yung mga ating mga kasamahan, andyan po sila. Tumayo nga ho kayo. Kayo po at 10 ng inyong mga kasama dahil ho na pinag-utos ng ating Pangulo, bilisan ang pamimigay ng titulo sa mga agrarian reform beneficiaries. Sa wakas, makukuha na ninyo ang inyong titulo. Maraming salamat po. Alam nyo po, pag nakikita ko po yung mga katulad ninyo na may mga edad na mga katulad namin na may edad na. Naalala ko ho itong istorya tungkol sa ama ng ating mahal na Pangulo, the late President Ferdinand Marcos Sr. At ganoon din ho ang aking lolo na siya po ang sekretary naman ng ama ng ating Pangulo ng Agrarian Reform, ang Secretary Conrado Estrella Sr. Nung isang okasyon po, natanong po ng mga media, ng mga periodista, sabi ho nila tinanong nila ang mahal na Pangulong President Ferdinand Marcos Sr., Mr. President, mukhang ang lakas-lakas pa ho ninyo. Nakikita namin talagang kuwan pa ho kayo, alisto pa ho kayo, malakas pa ho kayo. Ano ho ba ang sekreto nyo? Ang sabi ho ng ating mahal na Pangulo, noon, ito ho'y kwento ng aking lolo Ang sikreto ko ay gulay sa umaga, gulay sa tanghali, at gulay sa gabi. Ayan ang kinakain niya. Ganun ho ba? Sabi sa kanya. Oo, ganun kami mga Ilocano. Sino ho mga Ilocano rito? Naimbag nga bigat kada kayo amin, apo. Ayan, meron pala. Yun nga ho, nung tinanong ang ating mahal na Pangulo, gulay sa umaga, gulay sa tanghali, gulay sa gabi, kaya malakas pa rin. Tinanong ho, ilang taon na ho kayo? Ako, mga 89 na ako, sabi niya. Tapos, yung lolo ko naman, nakita nila, tinanong nila, Secretary Estrella, bakit mukhang malakas pa kayo? Ano ho bang sikreto ninyo? Ang sikreto ko, isda sa umaga, isda sa tanghali, isda din sa gabi. Ganun ba? Ilang taon na ho kayo? Ako, mga 90 na ako sabi ng lolo ko. Pagkatapos may nakita silang agrarian reform beneficiary na matanda na. Kulubot na yung mukha. Medyo kuba na. Kaya in-interview, Tatang, sabi nila, ano ho ba ang sikreto nyo? Bakit matanda na ho kayo? Mukhang mabilis pa kayong maglakad. At panik-panaog pa kayo sa hagdanan. Mukhang malakas na malakas pa kayo.
Sumagot ho yung kulubutang mukha. Sabi ho niya, ako? Pati ho boses, ako? Sabi niya. Ang sikreto ko, sex sa umaga. Sex sa tanghali. Sex uli sa gabi. Sabi. Ganun ho ba? Yan ang sikreto nyo. Ilang taon na ho kayo? 46. Kaya, ito, si Secretary Anton Lagdameo, palagay ko 46 years old pa lang ito. Nasosobrahan ho Kaya ho yung mga beneficiaries natin na matagal na kayo naghihintay. At kayo pong lahat na mga agrarian reform beneficiaries, huwag kayong mag-alala dahil sa pinag-utos ng ating mahal na Pangulo na hindi lang titulo ang ating ibibigay. Mayroon pa siyang sasabihin mamaya. At kung papalakpak kayo. At para po sa lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries, nais kong malaman nyo na ipinag-utos ng ating mahal na Pangulo na magbibigay po tayo sa inyo ng mga mini rice mill with sifter, mga farm tractor, mga hammer wheel, mga furrower, hauling truck, mga floating tiller, two-wheel drive tractors, three-wheel cargo vehicle, solar-powered irrigation, at marami pa pong farm machineries and equipment. Ganyan kayo kamahal ng ating Pangulo. Kanya ho, hindi ko na ho pagtatagalin ang aking pagtatalumpati dito. Pakinggan natin ng mabuti ang sasabihin po ng ating mahal na Pangulo. Dahil December 5 pa lang, meron ng pa-Christmas sa inyong mga magsasaka. Maraming salamat po at God bless all of you. Maraming salamat po, Secretary Estrella. Ngayon ay dadako na tayo sa ceremonial na pamamahagi ng land titles at certificates of condonation with release of mortgage sa ating agrarian reform beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa entablado upang pangunahan ang pamamahagi. Hinihiling din po natin si Secretary Estrella na samahan ang ating mahal na Pangulo. Ang mga benepisyaryo ng land titles at certificates of condonation with release of mortgage ay mula sa iba't ibang bahagi ng reyon ng Davao. Una, ang 142 beneficiaries ng Certificates of Land Ownership Award na kinakatawan ni na Pedro Tumanda Para, Joscoro Blando, at Antonio Membrillos. Pangalawa, ang 465 e-title beneficiaries na kinakatawan ni na Beato Liobit, Gaspar Rosane, Estanislao Dano, Cesario Quilisadio Jr., Guillermo Quilisadio, at Danny Dano.
Pangatlo, ang 6,948 beneficiaries ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na kinakatawan nina Ernesto Bagtian, Efren Daruca, Joel Santillan, Elizabeth Ogabang, Isidro Aniel, at Bilen Richards Dignos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa ating Agrarian Reform beneficiaries. At ngayon naman po ay ating pakinggan ang isang mensahe ng pasasalamat mula kay Agrarian Reform Beneficiary Ernesto Bagtian mula sa Davao de Oro. Mahal natin nga Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. at saka Secretary Estrella. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating pinakamamahal nga Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako po si Ernesto Bagtian, isang Agrarian Reform Beneficiary ng ARB ng Andap ni Bataan, Davao de Oro. Isang karangalan po para sa akin ang makatayo rito sa harapan nyo ngayon upang ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat. At hindi lang po sa akin, kundi sa libo-libong beneficiaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa probinsya ng Davao de Oro. Marami pong salamat sa inyo, mahal na Pangulo. Para sa aming mga mag-uuma, magsasaka, ang inyong pag-alis ng aming bayarin, obligasyon sa Land Bank of the Philippines na pinagtibay sa pamamagitan ng Republic Act 11953 ay isang biyaya. Lubos po kaming nagagalak, mahal na Pangulo, dahil ito po ay isang napakalaking tulong sa amin. Para sa aming Dabawenyos, nawadaan jud mi og bugat nga pas-anonon. Ika nga sa Tagalog, dahil sa tulong nyo, kami ay nawala ng mabigat na pasanin dahil sa Republic Act 11953. Ang pira dapat namin gamitin, naming pangbayad sa lupa, ay may pangbili na namin ng pagkain. May pangbigay na namin sa aming mga anak para sa pamasahing patungong paaralan. Allowance ng aming mga anak sa school at sa iba pa. Napakalaking tulong po ninyo ang ginawa sa amin. Lubos po namin hinangaan ang inyong dedikasyon at pagmamahal sa magsasaka. Sana po magpatuloy pa ang inyong pagsisikap kasama lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Lalong-lalo na po ang DAR na siyang naging instrumento ng Diyos upang ang aming pangarap na lupang sakahan ay makamtan. Pangako po namin sa inyo, Pangulong BBM, na gagamitin namin at payayabungin pa ang biyayang ito upang maging huwaran ng tagumpay at pag-unlad sa iba pang mga magsasaka. Mabuhay po kayong Pangulong Bongbong Marcos, taos pusot namin kayong iniibig at pinasasalamatan. Naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos at bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ARB Bagtian. Sa ating pagpapatuloy, muli po nating inaanyayahan si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrad Estrella, sa kanyang pagpakilala. Magsiupo po tayo. Ang isang cabinet secretary na tiga rito at siyang namamahala sa lahat ng mga iba't ibang
problema na lumilitaw sa pamahalaan. Ngayon ay nandito siya upang tumulong dito sa ating pagbigay ng ating mga titulo at saka yung tinatawag na COCROM. Ating Secretary Anton Lagdameo, ang kalihim ng Mindanao Development Authority, Leo Magno, ang mga kinatawan ng pangalawang distrito ng Davao, ang kinatawan ng pangalawang distrito ng Davao del Norte, Representative Alan Dulali, at ang iba pang mga miyembro ng kapulungan ng kinatawan ng Pilipinas na nandito. Lahat present and correct ngayong araw na ito. Good to see you all. Matagal na tayo hindi nakikita. Punong lalawigan ng Davao del Norte, Governor Edwin Jubaib at iba pang mga gobernador na nandito ngayon. Ang pangalawang punong lalawigan ng Davao del Norte, De Carlo Oyo Uy at iba pang mga vice-gobernador na nandito. Punong lungsod ng Panabo, Jose Relempagos at iba pang mga punong bayan na kasama natin ngayong umaga. At ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na kasama natin dito ngayon, kayo po, mga agrarian reform beneficiaries. Mga kasamahan ko sa pamahalaan, mga kababayan, maayong adlaw kaninyong tanan. Ang rehiyon ng Davao ay may espesyal na bahagi sa aking puso. Hindi ko po malilimutan ang mainit na suporta at pagmamahal na pinadama ninyo sa akin noong panahon ng kampanya at sa bawat na pagkakataon na mapupunta ako rito sa rehiyon ninyo. Dahil dito, masaya akong masaksihan ang patuloy na pag-unlad ng inyong lugar. Hangad ko na sa susunod na pagbisita ko rito ay pasisinayan na natin ang Tagum City Bypass Road at ang Island Garden City of Samal Circumferential Road. Sa 2026 pa raw po matatapos, pero mas maganda kung mas maaga at pipilitin natin mas mabilis at mas maganda pa ang pagpapatayo na yan. Hindi lang po yan, inaabangan din ang pagbubukas ng Carmen Tagum City Coastal Road. Tiyak na makakatulong ito sa pagpapabuti ng sitwasyon ng trapiko at pagpapabilis ng galaw ng inyong transportasyon at pagpapaunlad ng negosyo, turismo, agrikultura. Mas bibilis ang biyahe ng mga produkto, mas magiging madali na ating maipaparating ang mga tourist spot tulad ng mga beach, mga ilog at mga parks dito. Lalo pa natin maitatampok ang angking talento ng mga Davaoenyo sa buong bansa at sa buong mundo. Para po sa kaalaman ng lahat, nag-organize po ang tanggapan ng Pangulo, katuwang ang Department of Education ng isang parole making contest. Sa 148 pampublikong paaralan na lumahok, ang Panabo City National High School ang nanalo bilang second place nitong Pasko na ito. Ipinamalas ng mga estudyante ng Panabo City National High School ang galing, ang husay at pagkakamalikhain. Kaya naman, buo ang aking suporta sa lahat ng mga proyekto at programang naglalayon na maisulong ang pagpapalawig ng turismo, pag-asenso ng inyong rehiyon at pagkilala sa inyong galing. Itong araw po na ito ay isang patunay sa pangako kong iyan. Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Ang paggawad ng mga certificate of condonation with release of mortgage o yung tinatawag nating COCROM ay bahagi ng pagpapatupad ng isang bagong batas, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na tagapagmamay-ari ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayarang amortisasyon, interes at iba pang mga surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na, limpyo na tanan. Sa buong Region 11,
ay magbibigay tayo ng mahigit 11,000 kokrom para sa mahigit 7,000 benepisyaryo. Ito ay may kabuuang lawak na mahigit 13,000 ektarya na nakakahalaga ng mahigit 6 milyong piso. Una natin igagawad ngayong araw ang mga kokron sa mga benepisyaryong nagmumula sa probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental. Bago matapos ang taon, ay isusunod naman natin para sa mga Agrarian Reform Beneficiary sa Davao del Sur, Davao Occidental at sa Davao City. Mahigit 600 e-title sa mga ARBs mula sa Davao del Norte, del Sur ang ating ipapamahagi nang sa gayon magkaroon na ng sariling titulo sa lupang inyong sinasaka. Ito naman ay alinsunod sa proyekto ng DAR, gaya ng split project at ng land acquisition and distribution. Ito ang layunin nito ay mas pabilisin ang paghahati ng lupa para sa ating mga farmer beneficiary at ang pamamahagi ng mga lupang sakahan para sa mga magsasakang walang sariling lupain. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa World Bank dahil katuwang sila ng DAR sa pagpapatupad nito. Bukod pa rito, mamamahagi rin tayo ng mahigit 140 Certificate of Land Ownership o CLOA sa Davao City. Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno na mabigyan kayo ng mga proyekto na makakatulong sa pagpapalago ng inyong mga sakahan at magpapatatag sa sektor ng agrikultura. Kaya ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang tagumpay ng bunga ng inyong pagsisikap, ang inyong sakripisyo at determinasyon. Makakaasa kayo na sa bagong Pilipinas, hindi namin kayo pababayaan. Ang paglilingkod sa inyo ay ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para magsumikap sa aming tungkulin. Sa ating mga minamahal na benepisyaryo, sana po ang aming handog ay makapagbigay sa inyo ng bagong simula. Naway gamitin ninyo ang pagkakataong ito upang palaguin ang inyong mga sakahan at itaguyod ang kinabukasan ng inyong mga pamilya at ng ating bansa. Mabuhay ang ating mga magsasakang Pilipino! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Daghang salamat! Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga beneficiaries downstage. Hinihiling po natin sa ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at lumapit sa gitna upang samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Sa muli po ang ating mga ARBs, gumit na po kayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. Ready? At the count of 3. 1, 2, 3. Daghang salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Tayo po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Isa pong karangalan ang makasama ka namin sa distribution of land titles and certificates of condonation with release of mortgage dito sa probinsya ng Davao del Norte. Muli po, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand na nakakaalis. Maraming salamat po. Ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ang pagbabago patungo sa pag-asenso, pagsikat ng mabuti at ng kuminhawa tayo.